At ayan mga ka-crypto, ang ating unang balita dito. At ito po ay tungkol sa Clarity Act. Yan, update po para sa ating bilang mga XRP holders. Sabi dito, SEC Chair makes major statement. Ayan, meron po tayong isang napakahalagang update mula po sa Washington na direktang nakakaapekto sa buong crypto industry. Lalong-lalo na po sa atin bilang mga XRP holders. Ang regulator ay gumugol ng maraming taon sa paghabol at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga crypto firms. At ngayon ay nagsasabing handa na silang gumawa ng mga patakaran para pamunuan ito. Ayon po sa analyst na si Crypto Ties, yan, meron pong isang napakalaking pahayag dito ni SEC Chairman Paul Atkins na nagpapakita ng isang dramatic shift sa position po ng ahensya. Ibinahagi po niya ang isang interview, ayan, nakikita natin dito, kung saan ay sinabi po ni Atkins na ang SEC ay ready, willing, and able to come out with rules na sasaklaw sa parehong saklaw ng Clarity Act. Isipin po ninyo yan, galing mismo sa isang institution na naglunsad ng matagal at madugong legal battles laban sa Ripple at iba pang crypto firms noon. Ang SEC ay hindi nakalaban ng industriya ngayon. Sila ay pinuwesto ang sarili bilang kasosyo sa paghubog ng hinaharap nito. Mayroon man o walang batas na maipasa ang Kongreso. Dito po natin pag-uusapan ang bawat detalye ng balitang ito para makita natin kung ano ang maging epekto nito sa ating mga hawak na tokens. At ayan, simulan po natin sa kung bakit ba kailangang umaksyon ng Congress agad. Sa puntong ito, ipinahayag po ni Atkins ang kanyang optimism na ang Congress ay magpapatibay po ng Clarity Act. At sinabi niyang ang ahensya ay aktibong nagbibigay po ng technical na tulong sa mga mambabatas. Ang kanyang kagustuhan ay napakalinaw at walang halong pag-aalinlangan. Ayon po kay Atkins, ang batas ang pinakamagandang paraan para ma-future-proof ang isang sistema. Sa aking opinyon, ang pahayag ang siyang mas nakaka-interest para sa akin dito. Sinabi niyang ang SEC ay handang umaksyon ng mag-isa kung sakaling maantala ang batas sa Kongreso. Ayon po kay Atkins, kung sakaling hindi po mangyari ang inaasahan sa Kongreso, nakahanda silang magbigay ng sarili nilang regulasyon. Para sa akin, binabago nito ang buong laban. Ang tanong ngayon ay hindi na kung magkakaroon ba ng mga patakaran, kundi kung saan manggagaling ang mga patakarang iyon, mula ba sa inihalal na mambabatas o mula sa isang appointed na agency. Kinilala rin mismo ni Atkins ang bigat ng sitwasyong ito nang sabihin niyang kailangan natin ang katiyakan ng isang statute para magkaroon ng malinaw na direksyon patungo sa hinaharap. Kung ako po ang tatanungin, ang pag-amin na ito ng SEC ay nagpapakita na nauubusan na rin sila ng pasensya sa mabagal na takbo ng lehislatura. Ngayon ay maipapasa ba talaga ang Clarity Act sa Senado? Ang tanong ng lahat ay mapapasa ba ng batas ang Senado para rito? Ang bill ay nakapasa na sa Senate Banking Committee at kasalukuyang nakaupo po sa Senate calendar kung saan ito ay eligible na para sa isang floor vote. Ayan. Ang problema ay ang schedule at ang tinatawag po nating floor time. Si Senate Majority Leader John Thune, yan, ay inuna po ang pag-approve sa mga nominations at ang Lindsey Graham Sanctioning Russia Act
sa unahan ng pila kaysa sa Clarity Act. Yan. Sa aking opinyon, ang ganitong klaseng delay sa Senado ay normal pero nakakainis para sa mga naghihintay ng clarity. Ang panuntunan ng Senado ay nililimitahan ang Kamara sa isang contested bill lamang sa bawat pagkakataon. At idagdag pa natin na ang mga opisyal na gawain tulad ng libing ay talagang kumakain ng oras ng mga mambabatas. Dahil dyan, ang isang boto sa Clarity Act bago ang recess ng August 8 ay mukhang malabo na mangyari ngayon. Kahit sinabi po ni Thune na umuusap siya para masimulan ang proseso bago mag-uwian ang mga senador, at kahit si White House Crypto Advisor Patrick Witt ay nananatiling mas optimista na. Kaya ang unang linggo ng Agosto, yan ay ang matematika ay mahirap pong baluktutin. Ang bill ay kasalukuyang may 51 na confirmed votes. Yan, highlight lang natin. Yan, 51 confirmed votes. Pero kailangan pa rin ito ng humigit kumulang na 9 na boto mula sa mga Democrats para maabot po ang 60 vote na threshold. Kung titignan po natin ang sitwasyon, ang mga katanungan tungkol po sa ethics provisions at DeFi developer liability ay naayos na po sa draft noong nakalipas po na July 22. Pero marami pa rin sa mga Democrats ang nag-aalinlangan at nag-aabang. Ngayon ay ano naman ang mas malaking larawan para sa atin bilang mga investors? Dito natin makikita ang mas malaking larawan o ang bigger picture ng buong sitwasyon. Nag-drawing po itong si Atkins ng direktang linya sa pagitan ng aksyon ng Kongreso at ng pangmatagalang regulatory stability. Ang SEC ay pwede pong kumilos ng mag-isa sa pamamagitan ng kanilang guidance. Pero ang isang statute lamang ang nag-aangkla sa direksyon sa paraang hindi kayang gawin ng simpleng ahensya. Ang isang future administration ay pwedeng baligtarin ang mga patakaran ng SEC magdamag, pero ang isang ganap na batas ay napakahirap tanggalin o baguhin. Para sa akin, ito ang dahilan kung bakit may urgency o pagmamadali ngayon. Ang Clarity Act ang kumakatawan sa malinis at permanenteng daan patungo sa pag-unlad ng market. Gayunpaman, kung ang Senado ay patuloy na mag-aalinlangan at magpapatagal, ang regulator na dating lumaban sa crypto market ay handa na ngayong magbigay ng sarili nitong version ng Clarity. Kaya ang masasabi ko po dito ay mas gusto ko ang batas kaysa sa agency rules dahil sa issue ng permanence. Pero kung mapipilitan po ang market na tanggapin ang SEC guidance dahil walang choice, gagawin nila ito. Ang mahalaga ay mawala na ang cloud of uncertainty at matagal nang nagpapahirap sa mga kumpanya at sa mga nag-i-invest. Ngayon ay paano ito makakaapekto sa ating market position? Habang tinatapos po natin ang analysis sa balitang ito, ay mahalagang tignan po natin kung paano ito tatanggapin ng market sa mga susunod na araw ngayong nasa gitna tayo ng taong 2026. Ang pagbabago po ng tono ng SEC mula sa pagiging agresibong taga-usig patungo sa pagiging handang tumulong sa pagbuo ng patakaran ay isang napakalaking panalo para sa buong sektor. Sa tingin ko po mga ka-crypto, ang balitang ito ay nagbibigay ng foundational confidence sa mga institution na naghihintay lamang ng tamang senyales bago magbuhos ng mas malaking pondo. Kahit na may mga pagkaantala sa Senado para sa pagboto ngayong August, ang katotohanan na ang mismong SEC Chair na si Paul Atkins ay hayagang sinasabing handa silang sumalo
kung sakaling mabigo ang Kongreso ay nagpapakita na ang direksyon ng industriya ay patungo sa legalidad at malinaw na framework. Kaya para sa atin na nakatutok po sa galaw ng market, kailangan nating panatilihin ang ating focus sa mga ganitong balita dahil ito ang mga pundasyon ng susunod na yugto ng crypto adoption. At ayan, ito naman ang ating sunod na balita dito kung saan ang sabi ay analyst calls out experts who claim XRP will reach $1,000 in 2026. XRP Army reacts. Ayan, isa po itong napakainit na issue na umiikot ngayon sa buong crypto community na kailangan nating pag-usapan ng walang halong bias. Matagal na tayong nakakarinig ng iba't ibang prediction para kay XRP. Mula sa mga nagsasabing aabot ito ng daang-daang dolyar hanggang sa mga nagsasabing tatalunin nito ang market cap ni Bitcoin. Pero kamakailan lamang, isa pong kilalang analyst na si ChartNerd ang tahasang tumawag pansin at naglabas ng matinding pananaw laban sa mga tinatawag niyang influencers na nagpakalat ng mga unrealistic targets na aabot sa $1,000 ngayong taon. Hindi na natin maitatago na ang ganitong klaseng usapan ay matagal nang nagpapainit sa ulo ng marami. Para kay ChartNerd, ang mga malalaking predicsyong ito ay parang bumili ka lang ng lottery ticket. Umasa ka sa swerte pero walang basihan sa aktual na galaw ng market. Ang tanong ngayon, sa gitna ng mga pangakong ito, sino ba talaga ang sumasalo ng lugi kapag hindi tumama ang mga sinasabi nila? Kaya pag-uusapan natin ang pananaw ni ChartNerd dito at ang reaksyon ng buong XRP Army sa isyong ito. Tingnan natin kung bakit napakahalagang maging wais sa mga impormasyong tinatanggap natin online. Kaya simulan po natin sa kung bakit nga ba naniniwala ang marami sa $1,000 plus na XRP target. Sa loob ng maraming taon, naging paboritong usapan po sa iba't ibang social media platforms ang ideya na si XRP ay sasabay pong ito po ay sasabog pa itaas at aabot ng $1,000 o higit pa bago matapos po ang taong ito na 2026. May mga content creators pa nga na nagtayo ng buong audience at solid na pangalan dahil sa pag-promote ng mga ganitong klase ng numero. Para sa mga retail investors na kagaya natin na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng hirap ng buhay, ang mga numerong ito ay tinanggap bilang isang seryosong pagsusuri sa halip na simpleng haka-haka o speculative hype lamang. Ayon po sa pananaw ni ChartNerd, dito po nagsisimula ang problema. Ang mga ganitong klase ng grandiose targets ay nagbibigay po ng maling pag-asa sa mga ordinaryong tao na naglalagay ng kanilang pinaghirapang pera. Sabi nga niya sa kanyang pahayag, gusto na raw niyang humingi ng refund para sa kanyang lottery ticket dahil sa layo ng mga sinasabing ito sa aktual na nangyayari sa market ngayon. Sa tingin ko, may punto itong si ChartNerd. Bilang mga taong nag-aabang din sa galaw ng presyo, madaling madala sa mga pangakong mabilisang yumaman. Pero sa huli, ang mga nag-promote ng ganitong targets ay madalas na nakakalimutan ang kanilang sinabi kapag lumipas na ang deadline, habang ang mga sumunod sa kanila ay naiwang luhaan at lugi ang portfolio. Ang ganito pong kultura sa crypto ay kailangang baguhin para mas maging makatotohanan ang mga desisyon. Habang tinitingnan natin ang sitwasyon, makikita natin na ang kakulangan ng accountability o pananagutan sa panig
panig po ng mga nagbibigay ng hula ang sumisira sa tiwala ng maraming bagong investors. Madaling magsalita ng malaking numero kung wala ka namang responsibilidad sa perang pinaglalagay ng iba. Kaya naman malaki ang respeto ng marami kay Chart Nerd dahil mas pinili niyang ipakita kung ano ang sinasabi ng mismong galaw ng mga chart kaysa magbenta ng mga pangarap na walang kasiguruhan. Kaya ang aral dito mga ka-crypto ay simple lamang. Huwag nating hayaang ang emosyon ang magdikta ng ating mga desisyon sa pinansyal na aspeto. Ngayon ay magkano ba talaga ang totoong bayad ng mga maling hula sa crypto? Ang sitwasyon na XRP ay sumasalamin po sa isang paulit-ulit na cycle dito sa mundo ng cryptocurrency na patuloy na nagpapalugi sa mga retail investors. Karaniwan na ang ganito. Yan, karaniwan na po ang ganitong bagay kung saan sa gitna ng bull market lalabas ang mga influencers para magdala ng matitinding price targets para makuha ang atensyon ng karamihan. Ang mga tagapakinig naman ay magtatayo ng kanilang mga position base sa mga numerong ito. Pagkatapos ng ilang buwan o taon, kapag lumipas na ang takdang panahon at hindi nangyari ang hula, ang mga nagpasimula nito ay lilipat na lang sa ibang usapan nang walang kahit anong pag-amin o paghingi ng tawad sa kanilang mga tagasunod. Para sa akin, ang pinakamalaking aral dito ay ang halaga ng sariling pagsusuri o ang tinatawag nating personal approach. Ayon po kay Chart Nerd, ang kanyang naging sandigan ay ang prinsipyo na ipakita sa kanya ang chart at siya na ang magsasabi ng balita. Yan, sabi nga niya, I show me the chart, I tell you the news. Period. Yan. Ang ganitong klaseng paninindigan ay malayo sa estilo. Yan, malayo po sa estilo ng mga taong nabubuhay lamang sa hype at kwento. Kaya sang-ayon ako na ang narrative-driven approach ay mapanganib dahil madali itong gamitin para linlangin ang mga tao. Kapag ang isang tao ay nakatali lamang sa kwento at hindi po sa aktual na nakikita sa screen, mas madali po siyang magkamali sa kanyang mga hakbang. Kaya naman, kung susuriin natin ng malalim ang kawalan ng pananagutan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon ang pumapatay sa potensyal ng maraming investors. Ang pera ay nawawala. Pero ang mga nag-promote nito ay patuloy pa rin kumikita sa pamamagitan ng views at saka engagement. Ito ang dahilan kung bakit binabatikos ni Chart Nerd ang ganitong sistema. Kailangan nating matutong maging kritikal. Huwag nating paniwalaan ang lahat ng ating nakikita online, lalo na kung wala itong matibay na batayan sa technical o pangkalahatang katotohanan ng market. Ang pagiging maingat ang ating pinakamalaking kalasag laban sa mga ganitong uri ng maling pangako. Ngayon ay paano ba nag-react ang XRP Army sa kontrobersiyang ito? Natural lamang na magkaroon po ng iba't ibang reaksyon mula sa community matapos pong ilabas ni Chart Nerd ang kanyang mga saloobin. May ilang miyembro ng XRP Army ang nagtanggol sa mga lumang pananaw kung saan iginiit ng isang commenter na hindi pa naman tapos ang taon kaya may pag-asa pa rin umabot sa mataas na halaga ang token. Pero agad din itong sinagot ni Chart Nerd ng isang direktang tanong kung nakikita ba talaga ng naturang commenter ang $1,000 price tag bago matapos ang kasalukuyang taon. Dahil dito, umamin din ang commenter na ang nasabing target ay talagang napakataas at nagbiro na lamang na sana ay umabot muna sa $589 sa XRP bago ang anumang $1,000 na pangarap.
Ang aking masasabi naman dito mula sa community ay nagpapakita lamang ito na habang may mga taong sadyang naniniwala pa rin sa mga milagro, marami na rin ang nagiging praktikal at unti-unting gumigising sa katotohanan. Sa tingin ko, ang biro tungkol sa pag-abot muna ng mas mababang milestone bago ang $1,000 ay patunay na ang mga tao ay nagiging mas makatotohanan na sa kanilang mga inaasahan. Hindi na ganoon kadaling makuha ang atensyon ng mga holders gamit ang mga observed na numbers. Para sa akin, ang ganitong uri ng usapan sa loob ng community ay malusog dahil pinipilit nitong pag-usapan ang mga bagay ng may seryosong batayan kaysa sa puro buladas lamang. Mayroon ding iba pang mga reaksyon kung saan hinamon ng ibang users ang buong konsepto ng paggamit ng mga charts sa analysis o pagsusuri ng presyo. Subalit iginiit po ni Chart Nerd na ang mga tunay na lumilikha ng kalituhan at nagliligaw sa mga tagasunod ay yung mga nagpapakalat ng maling pag-asa para sa mga numerong hindi naman makatwiran ngayong taong 2026. Ang mga taong ito, ayon sa kanya, ang tunay na nagdudulot ng problema sa community. Sang-ayon naman ako dito, ang pagtanggi sa katotohanan ng mga chart ay kadalasang nagmumula sa kawalan ng kaalaman o kaya naman ay sa kagustuhang maniwala sa isang magandang kwento kahit na ang ebidensya sa paligid ay nagsasabing iba ang nangyayari. Ngayon ay ano ba ang tamang desisyon para sa mga nabahurang holders ngayon? Sa gitna ng patuloy na pagbaba ng inaasahan at sa mabagal na galaw ng presyo nitong mga nakaraang buwan, iba't ibang payo ang lumilitaw mula sa mga tao dito sa online space. May isang user na nagpayo kay Chart Nerd na mas mabuting ibenta na lamang ang mga hawak na asset sa kasalukuyang presyo. Ayon sa komentong ito, dahil sa hindi naabot ang mga inaasahan sa mga nakalipas na buwan, ang pinakamagandang solusyon para sa kanya ay ang tuluyang pag-exit o pag-alis sa buong ecosystem ng XRP upang maiwasan ang mas malaking sakit ng ulo. Ito naman ang aking opinion dyan. Ang payong lumabas na ito ay nagpapakita ng matinding pagod o burnout na nararanasan na ng ilang community members. Kaya sa aking palagay, ang pagpapasya na tuluyang umalis sa isang asset ay isang personal na desisyon na nakabatay po sa nararanasang pagkadismaya ng isang tao. Kapag ang isang investor ay naglagay ng pera dahil sa mga pangakong hindi natupad, natural lamang na mararamdaman niya ang pagnanais na putulin na ang kanyang koneksyon dito. Subalit para sa mga mas nakakaintindi sa galaw ng market, ang pag-alis dahil lamang sa galit o pagkadismaya ay madalas nauwi sa pagsisisi kapag bumalik na ang sigla ng market. Ang mahalaga ay suriin po ang sariling kakayahan sa pag-risk at huwag pong magpadala sa bugso ng emosyon ng ibang tao. Hindi din natin maikakaila na ang kasalukuyang estado ng market ay sumusubok sa pasensya ng bawat isa. Ang mga mababang presyo na tinitignan ng iba bilang pagkakataon para bumili pa ay tinitignan naman ng iba bilang senyales para tuluyan na pong lumayo. Dito po papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling plano. Kung nakikinig ka lamang sa mga taong nangangako ng mabilisang yaman, mas madali kang madadala sa desisyong magbenta sa lugi o kaya naman ay bumili sa tuktok. Ang pananaw po ni Chart Nerd ay nagsisilbing paalala na ang pagpapasya ay dapat nakasalalay sa mga totoong datos at hindi sa emosyonal na reaksyon sa mga nabigong pangako ng mga tinatawag na eksperto. Ngayon ay paano naman natin
maiiwasan ang mga huwad na pangako sa hinaharap. Malinaw na ipinapakita po ni Chartner dito ang kanyang posisyon laban sa mga taong nagbigay ng mga maling impormasyon at huwad na pag-asa sa XRP Army. Preemptively man ang naging tugon niya sa mga taong magsasabing hindi pa tapos ang taon, ang kanyang mensahe ay nananatiling matatag. Ang mga influencers na nagtayo ng kanilang mga tagasunod o followers gamit ang mga hindi makatwirang pangako ay may obligasyong humarap at magpaliwanag sa kanilang mga naging tagasunod. Para sa akin, ang pinakamagandang dahilan natin mula sa usapang ito ay ang pagiging mapanuri sa bawat impormasyon na ating natatanggap dito sa internet. Ang mga huwad na eksperto ay patuloy na maglalabasan habang may mga taong handang maniwala sa mga kwentong gusto nilang marinig. Ngunit sa huli ang ating sariling mga desisyon at ang ating pag-aaral sa mga totoong datos ang magliligtas po sa atin sa kapahamakan. Huwag po nating iasa ang ating kinabukasan sa mga taong walang ibang layunin kundi ang makakuha ng atensyon at views sa kanilang mga channel. Ang paggamit ng mga masusing pamamaraan at ang pag-asa sa mga taong tulad ni Chartner na naglalapag ng totoong sitwasyon batay sa mga nakikitang datos ay isang hakbang palayo sa mapanlinlang na kultura ng hype. Tandaan po natin mga kakripto na sa mundong ito walang madaling daan patungo sa tagumpay at walang sinuman ang may hawak ng eksaktong kinabukasan ng presyo. Ang tanging hawak natin ay ang ating sariling diskarte, disiplina at ang kakayahang mag-isip para sa ating sarili. At ayan mga kripto, ito naman ang ating sunod na balita dito. At sabi dito, Pundit says Wisdom 3 prediction could change everything for XRP. Yan, isa pong bagong ulat na naman na pinag-uusapan ngayon sa buong crypto community na posibleng magpabago ng ating pananaw sa hinaharap ni XRP. Ayon po sa pinakabagong impormasyon mula sa asset manager na Wisdom 3 na ibinahagi ng kanilang kilalang comentarist na si CryptoX Iman, may tinalakay po silang isang senaryo kung saan si XRP ay maaaring umakyat ng halos 20 beses or 20 times mula sa kasalukuyan po nitong halaga. Sa bidong inilabas po ni CryptoX Iman dito, malinaw niyang sinabi na ang paggalaw na ito ay maaaring magtulak kay XRP patungo sa tinatayang $20. Para sa marami, ito ay mas abot kamay kaysa sa iba pang napakataas na presyo na madalas nating marinig sa iba't ibang online forums. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang ulat na ito ng may malinaw na pag-unawa sa mga detalye. At simulan po natin sa kung bakit pinag-uusapan ang $20 XRP batay sa Wisdom 3 report. Ang buong usapan po ay umiikot dito sa analysis ng Wisdom 3 sa halip na isang direktang price forecast. Ayon po kay CryptoX Iman, ang kumpanyang ito ay kasalukuyang nagmamay-ari ng tinatayang 50 milyon na XRP or 50 million XRP. Yan. Highlight lang natin. 50 million XRP. Itinuro po niya ang ginawang pagkahambing ng Wisdom 3 sa market capitalization ni XRP kumpara kay Bitcoin. Mula sa pagkahambing na iyon, ipinaliwanag niya na si XRP ay kakailanganing tumaas ng higit sa 20 beses o 20 times mula sa kasalukuyang price level nito para lamang maabot ang kasalukuyang valuation ni Bitcoin.
Ngayon ay ito po ang aking opinion. Napakalaking bagay na ang isang malaking asset manager tulad po ng Wisdom Tree ang naglalabas ng ganitong klaseng paghahambing. Hindi po ito basta-basta hula lamang. Nakabase po ito sa matematika ng market cap. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-abot kay Bitcoin, ayan, pag-abot po sa Bitcoin market cap, sinasabi nito sa atin kung gaano kalaki ang room for growth na XRP kung sakaling pumasok ang parehong antas ng pondo at adoption. Ang $20 price tag ay mukhang malaki kung titignan natin ngayon. Pero kung iisipin natin ang laki ng global financial system at kung gaano karaming kapital ang pwedeng pumasok sa pamamagitan ng mga institution, nagiging logical ang ganitong projection. Ayon po sa aking pananaw, ang ganitong uri ng analysis ay nagbibigay po sa atin ng structural framework kung bakit ang 20 times increase ay hindi imposible sa mga susunod na taon. Ngayon ay paano naman po naging posible ang ganitong scenario para kay XRP? Sa kabuuan po ng presentation ay pinanindigan ni CryptoX Iman na ang paghahambing ng market capitalization ay nagbibigay ng isang makatotohanang balangkas para suriin ang pangmatagalang potensyal ni XRP. Ipinaliwanag po niya na ang ulat ay naglalahad ng ilang mga kondisyon na maaaring sumuporta sa mas malakas na performance ni XRP sa paglipas ng panahon. Kabilang dito ang pagtaas ng aktibidad or activities sa mga pagbabayad, ang lumalawak na real-world adoption, ang mas malinaw na regulasyon at ang mas matinding participation ng mga institution. Binanggit din po niya ang panukalang Clarity Act at yan ay bilang isa sa mga pagbabago na maaari pong humimok sa mga institution na mag-invest ng malaki sa mga digital asset. Bukod dito, sinabi niya na ang patuloy na pag-integrate ng XRP sa payment infrastructure ay makakapagpapatibay sa utility at sa patuloy na demand dito. Dagdag pa ang commentarist, dagdag pa niya, tinalakay na rin noon ng Wisdom Tree ang papel ni XRP sa cross-border payments at ang potensyal nitong makinabang mula sa pagpapaganda ng mga regulasyon sa parehong United States at saka Europe. Anya, inilalarawan ng pagsasaliksik ng kumpanya si XRP bilang isang digital asset na may lumalaking utility at kinikilala ito bilang isa sa mga cryptocurrencies na maaaring makinabang ng husto sa isang mas sumusuportang regulatory environment. Sa aking opinyon, ang pinakamahalagang susi rito ay ang utility at ang regulation. Nakikita natin na ang mga malalaking institution ay hindi gagalaw hanggat walang malinaw na batas. Ang binanggit na Clarity Act at ang pagbuti ng regulatory environment sa US at Europe ay ang mga green lights na hinihintay ng mga bangko at saka malalaking kumpanya. Kapag naging opisyal at malinaw po ang lahat, ang paggamit kay XRP para sa cross-border payments ay hindi na lamang isang eksperimento kundi magiging standard na proseso na. Kaya sa aking pananaw, ang utility ang magtutulak ng tunay na halaga kay XRP. Kaya naman ang mga kondisyong binanggit dito sa balitang ito ay napapanahon at makatotohanan. Ngayon ay paano naman inihahambing si XRP sa Bitcoin sa kasaysayan? Isa pang puntong binigyang diin sa video ay ang usapan ng Wisdom Tree tungkol po sa historical relationship ni XRP kay Bitcoin. Ayon po kay CryptoX Iman, sinasabi po ng ulat na si XRP ay nagpapakita ng mas mahinang correlation kay Bitcoin
kumpara sa ilang mga pangunahing cryptocurrencies. Lumilikha po ito ng posibilidad na maaari itong mag-outperform sa ilang partikular na kondisyon sa market, kabilang na ang mga panahong bumababa si Bitcoin. Binanggit din niya ang performance ni XRP noong nakalipas na taong 2017 market cycle, kung saan pansamantalang nalampasan ng asset si Bitcoin pagdating sa market capitalization bago muli itong nakuha ni Bitcoin. Ipinaliwanag ni CryptoX Iman na ang makasaysayang pangyayaring ito ay nagpapatunay na nagawa ng hamunin ni XRP ang domination ni Bitcoin noon. Kaya naman ang pag-uulit nito sa hinaharap ay hindi na maituturing na gawa-gawa lamang. Sa aking opinyon, interesting po itong aspeto ng correlation dahil madalas nating isipin na sumusunod lang ang lahat ng crypto sa galaw ni Bitcoin. Pero ayon po sa ulat dito, may mga pagkakataon na si XRP ay kumikilos ng sarili nitong desisyon. Noong 2017, nakita natin ang kakaibang lakas ng XRP nang lumukso ito ng husto. Sa aking pananaw, ang mababang correlation na ito ay pwedeng maging pabor sa mga investors na naghahanap ng diversification. Kung sakaling pumasok ang bagong institutional capital habang si Bitcoin ay nagko-consolidate, si XRP ay may kakayahang gumawa ng sarili po nitong rally na magpapatigil sa market. Ito ang dahilan kung bakit ang nakaraan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap. Ngayon ay ano-ano ang mga pangunahing factors na magtutulak sa paglago ni XRP. Nag-conclude po ang commentarist na maraming mga factor ang maaaring sumuporta sa malaking paglago ni XRP sa mga darating na taon. Binanggit niya ang posibilidad ng mga karagdagang exchange-traded funds, ang mas malawak na institutional adoption, ang pagbaba ng interest o lower interest rates, ang lumalawak na blockchain adoption sa mga financial institutions, at ang patuloy na pagpapaganda sa payment infrastructure bilang mga pagbabago na magpapatibay po sa demand. Batay po sa mga factors na ito at sa market capitalization analysis ng Wisdom Tree, pinanindigan ni CryptoX Iman na ang $20 XRP ay nananatiling isang makatotohanang posibilidad, habang kinikilala rin niya na ang huling resulta ay nakasalalay pa rin sa patuloy na pag-unlad ng paborableng market at ang mga regulasyon. Ayan, sa aking opinion, ang pagsasama-sama ng mga factors na ito ay lilikha ng isang perpektong sitwasyon para kay XRP. Ang pagbaba ng interest rates sa global market ay karaniwang nangangahulugang mas maraming pondo ang papasok sa mga high growth assets tulad ng cryptocurrency. Idagdag mo pa dyan ang posibilidad ng mga bagong ETFs at ang patuloy na pag-a-adapt ng mga bangko sa blockchain technology. Lahat ng ito ay nagtuturo po sa isang direksyon kung saan ay tumataas na demand at limitadong supply. Bagamat may mga hamon pa rin tayong kakaharapin sa daan, ang pundasyon na itinatayo ngayon ay mas matibay na kaysa sa dati. Ang $20 na presyo ay mukhang malayo ngayon, pero sa dami ng nagbabago sa financial landscape, ito ay nagiging isang pangarap na abot kamay na. At ayan, sabi naman po sa ating balita dito ay when Egra Crypto warned XRP holders, now it's happening. Ayan, isa na naman po itong usap-usapan sa buong crypto space, kung saan ay isa pong malaking kaganapan na nagpapatunay na ang mga naunang babala ng mga eksperto ay talagang nagkakatotoo.
kung naaalala po ninyo noon, yan, noon po nang umabot po sa all-time high sa XRP sa halagang $3.65 noong 2025, may isang kilalang analyst na tumayo at nagbigay po ng maagang babala na malapit nang bumagsak ang presyo. At ang analyst na ito ay walang iba kundi si Egrag Crypto. Ayan po siya. Ngayon na lumipas na ang isang taon ng pagbaba at correction sa market, muling binalikan ni Egrag ang kanyang lumang post para patunayan na ang kanyang long-term analysis ay hindi po nagbago at nananatiling tumpak sa gitna ng lahat ng ingay sa market. Kaya simulan po natin sa kung bakit nga ba nagbabala itong si Egrag noong $3.65 peak. Noong si XRP ay lumagpas po sa presyong $3.50 at umabot po sa peak price na $3.65 noong nakaraang taon, halos lahat ng tao sa community ay nasa euphoria phase. Lahat ay masaya, lahat ay nagdiriwang at halos walang nagsasalita tungkol sa posibleng pagbaba ng presyo. Pero habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang ng tagumpay, itong si Egrag Crypto ay naglabas ng isang napakahalagang babala sa kanyang social media. Sinabi niya na ang isang malaking macro correction ay paparating na at hindi maiwasan ito po ay hindi po maiiwasan ng asset na si XRP. Sa puntong ito, marami po ang nag-alinlangan at tinawanan pa ang kanyang pahayag dahil sa sobrang lakas ng momentum ng market noon. Ayan, ito po ang aking opinion. Para sa akin, napakalaking leksyon nito para sa ating lahat bilang mga holders. Madaling magsalita at maging bullish kapag ang presyo ay tumataas at green ang buong screen. Pero ang totoong pagsubok ay kung paano mo titignan ang market kapag nagsimula ng bumaba ang presyo. Sabi nga ni Egrag sa kanyang pinakabagong pahayag, ang mga tao ay pwede pong magsinungaling. Ang mga salita ay pwedeng magbago, pero ang mga post at ang nakaraang record ay hindi magsisinungaling. Ipinapakita lamang nito na ang tamang analysis ay nakabase po sa data at historical cycles, hindi po sa emosyon ng karamihan sa panahong iyon. Ngayon ay paano ba kinakayanan ng mga analyst ang matinding pagbagsak ng market? Sa gitna ng mga buwan ng pagbaba ng presyo, natural lamang na makita po natin ang iba't ibang reaksyon mula sa community. May mga sumuko at nagbenta ng kanilang mga hawak. Pero mayroong ding mga nanatiling matatag at buo ang paniniwala sa hinaharap na XRP. Sa kanyang pagbabalik tanaw, kinilala ni Egrag ang ilang kilalang mukha at personalidad sa XRP community na nananatiling matatag ang posisyon sa kabila ng matinding correction. Kabilang po dito ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse at ang CTO Emeritus na si David Schwartz. Pati na rin ang mga kilalang community analyst tulad po ni na Chart Nerd at saka Dark Defender. Sa aking opinion, ang conviction ay nasusubok talaga sa panahon ng takot at hindi sa panahon ng euphoria o kasiglahan. Madaling sabihin na naniniwala ka sa isang project kapag kumikita ka bawat araw. Pero kapag nakikita mo nang bumababa ang portfolio mo at ang mga tao sa paligid mo ay nagpapanik na, doon mo makikita kung sino talaga ang may matibay na pundasyon. Ang ginawa ni na Chart Nerd at iba pang binanggit ni Egrag ay nagpapatunay na ang kanilang long-term outlook ay hindi po nagbabago dahil lamang sa panandaliang paggalaw ng presyo ng market. Para po sa kanila, ang correction ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento. Ngayon ay ano nga ba ang pinanggagalingan ng mga targets na $33 at saka $20?
Isa po sa pinag-uusapan ngayon ay kung paano po nakuha ni EGRAG ang kanyang mga nakakagulat na presyo para kay XRP. Ang kanyang mga projections ay hindi lamang basta hinulaan o binasi sa hangin. Ito po ay binuo gamit ang masusing historical cycle analysis. Kung susuriin po natin ang 2017 market cycle bilang sanggunian, nakita niya ang potensyal ni XRP kung saan ay pwede pong umabot sa napakataas na $33 na presyo. Samantalang ang 2021 cycle naman ay nagbibigay po ng projection na nasa paligid po ng $7.70. Nang kinuha po niya ang average ng dalawang numerong ito para sa kasalukuyang cycle, lumabas po ang target na humigit kumulang $20. Yan, $20 para kay XRP. Sa aking opinyon, ang paggamit po ng historical cycles ay isang magandang paraan para makita ang malaking larawan ng market. Bagamat kailangan din nating maging makatotohanan sa bawat hakbang. Nang itinanong po ni EGRAG sa kanyang audience kung ang target na $20 ay unreasonable o hindi po makatwiran base sa historical data, ang sagot ay nakasalalay sa kung paano natin titignan ang institutional adoption at ang pagbabago po ng buong financial system ngayong taong 2026. Ang mga chart at target zones na iginuhit po niya noon, ayan, tignan lang natin. Ayan po, yung kanyang chart. Ayan, ang chart na ito ay nananatili pong buo ngayon dahil naniniwala siya na ang correction na ito ay sumusunod lamang sa inaasahang daloy ng kasaysayan ng crypto. Ngayon ay paano naman pinatunayan ng kasalukuyang correction ang kanyang analysis? Marami po ang nagtataka kung binabago ba ni EGRAG ang kanyang posisyon ngayong matagal nang nangyayari ang pagbaba ng presyo. Ang sagot ay hindi. Sa halip na baguhin ang kanyang pananaw, ginagamit niya ang mismong correction bilang direktang patunay na ang kanyang original na tawag o call noong nakarang taon ay tama. Nagbabala po siya noon na may paparating na pullback malapit po sa peak ng presyo. At dumating nga iyon ayon sa schedule. Para sa kanya at sa mga analyst na sumusuporta sa kanyang pananaw, ang kasalukuyang decline ay hindi nagpapabago sa long-term trajectory ng XRP, kundi bahagi po ito ng original na plano mula pa sa simula. Sa aking opinyon, ang integridad ng isang analyst ay nasusubok kapag nangyari ang kabaliktaran ng gusto ng karamihan. Marami ang nagalit sa kanya noong nagbabala po siya tungkol sa pagbagsak, habang ang lahat ay masaya sa $3.65 na presyo. Pero ngayon na nangyari na nga, kitang-kita na ang kahalagahan ng pakikinig sa mga taong tumitingin sa datos kaysa sa emosyon. Ang mensahe para sa buong community ay napakalinaw po. Ang kasalukuyang pagbaba ay hindi dapat hudyat para mawalan ng pag-asa, kundi isang paalala na ang mga malalaking galaw sa market ay dumadaan talaga sa mga ganitong klase ng pagsubok at paglilinis ng mga mahihinang kamay. At ayan, sa kabuuan, malinaw po na ang babala ni EGRAG Crypto noong nakaraang taon ay hindi isang biro kundi isang seryosong babala na ibinatay sa kasaysayan ng market. Ang pagbaba ng presyo mula $3.65 peak ay dumaan ng eksakto sa paraang kanyang inilarawan. At ang kanyang mga target para sa cycle na ito ay nananatiling nakatayo ng walang pagbabago. Ang pagpapanatili ng matibay na paninindigan sa gitna ng takot at pagbagsak ang siyang naghihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga sumusuko agad. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy natin na suriin ang mga datos at lagi po nating tandaan na ang bawat yugto ng market ay may dalang aral para sa ating lahat.
At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.